What's up mga kapadyak? Meron akong bagong MTB helmet. Sa video na to, titingnan natin yung mga features ng helmet na to, quick impressions, quick review tungkol sa helmet na to. Baka naghahanap kayo ng helmet, baka magustuhan nyo to, i-consider nyo na din na choice to kung magustuhan nyo. Okay, simulan na natin. Itong laser brand, under pala to ng Shimano. Ito ko lang din nalaman eh. Madami-dami din palang mga brands na under ng Shimano. Bukod sa laser, Kabuto, andyan din yung Pearl Izumi, PRO at bikefitting.com. Belgium ang bansa kung saan galing ang mga laser na helmet. Ito nga dito sa akin, Laser Compact DLX ang model. Yung DLX, deluxe ang ibig sabihin. Meron din kasing variant itong compact na hindi deluxe. Itong DLX medyo mas angat to. Build quality muna. First impression, premium ang dating. Hindi siya mukhang pang mumurahin. Matigas, solid, maganda yung quality ng materials na ginamit. Yung straps maganda. Yung buckle iba, may sariling design ng laser, hindi generic. Pati yung fit adjustment system. Design wise, approve sa taste ko yung overall forma ng helmet. Maliit nga lang yung visor kaysa sa mga common na nakita natin sa ibang MTB helmets. Halos hindi halata na may visor. Parang naging unique yung dating niya kasi maliit lang yung visor niya. Tapos sa likod, ayos lang din, sakto lang. Ayos lang din yung coverage sa likod. Bago pala natin ituloy, meron bang ibang mga naka-laser helmet dyan? Comment kayo kung anong laser helmet ang gamit nyo. Punta tayo ngayon sa features ng helmet na to. Turn Fit Plus system yung tawag sa fit system ng laser helmet. Vertical and horizontal yung adjustment nito. Diba karaniwan sa mga adjustment ng helmets, papasikip lang na paganto, horizontal lang. Ito, meron siyang vertical din na sumisikip lumuluwag, depende sa adjustment, kaya mas maganda yung fit. In-mold naman ang construction ng helmet. Yun yung industry standard sa mga helmet. EPS yung tawag sa material na to. Matibay pero crushable pa din para mag-absorb ng impact. Para sa protection natin sa ulo, in the events tatama yung ulo natin kung saan man pag nasemplang tayo sa pagbabike. Makapal pero at the same time, magaan pa din. Tapos may matte na shell pa. Itong sa akin, white ang color scheme na matte. Black lang yung visor. Sa nakita ko sa website ng laser, meron silang crash replacement program na kung masira mo yung helmet dahil sa semplang under investigation and prior for approval, mabibigyan ka ng discount kung bibili ka pa ulit ng laser helmet. Stig, di ba? Pero hindi pala kasali ang Pilipinas sa listahan ng mga bansa kung saan active ang program na to. Abroad lang eh, wala lang. Nabanggit ko lang. 20 ang butas ng helmet na to para sa ventilation. Malalaki yung butas, kaya press ko sa ulo. Di mainit isuot kasi diyan pumapasok yung hangin pag nagra-ride tayo. Sobrang gaan din, 325 grams lang. Parang ang pakiramdam, wala kang suot na helmet. Mas gusto ko yun kasi hindi mo masyado pansin eh. Walang masyadong stress sa leg natin. Yun kasi ang issue eh, pag medyo mabigat na yung helmet. Nakakangalay minsan sa leg pag sa katagalan ng ride. Unisize nga pala to. Dito ko unang nalaman na meron palang unisize na bike helmet. It means wala nang small, medium, large, small to medium o medium to large na mga sizing. Basta pang adult, isang size na lang. 54 to 61 cm na size. Small to large na bali ang dating. Paano kaya nagawa yun, no? Kasi pag nagsusuot ako ng helmet, hindi lumalapat sa ulo ko yung small size na helmet. Tapos, nalalakihan ako sa mga medium to large or large. Parang loose at malaki sa ulo ko. Ito, sakto lang ang fit at feel para sa akin. Ang galing nga eh. Yung iba pang features ng helmet na to para sa akin, parang mga bonus features na lang. Meron tong LED lights na pwedeng magsilbing taillight pag madilim na para kita ka sa dilim. Importante yan for safety natin sa kalsada pag nagbabike tayo ng gabi o madaling araw. Kasi kahit hindi ka na magdala ng blinker or kung nagra-ride ka tapos hindi ka nakapagdala ng blinker din ginabi ka, at least to meron ka na automatic. Hindi mo makakalimutan na dalhin kasi nasa helmet mo na. Battery nga lang nito is yung button cell o yung parang barya na baterya. Syempre,
para maliit lang, para magkasya. Hindi ko pa nasusubukan kung gaano ang itatagal, hindi ko pa kasi nauubos yung charge niya. Pero mura lang naman yung mga ganitong batteries. Meron ding insect net dito sa harap. Ito, hindi to masyadong common to sa mga helmets na madalas kong makita eh. Yung may mesh o net na pangontra daw to sa insekto para hindi pumunta sa buhok o sa ulo natin. Yung mga nababasa ko 50 sa ganito, minsan daw may pumapasok na bubuyog o putakte sa loob ng helmet kapag nagbabike, nag-i-stay dun sa vents kasi hindi makaalis, tapos nanunusok o nangangagat na lang. Ako personally, hindi ko pa naman naranasan yun kasi lagi naman ako naka-cycling cap. Pero sino ba naman gusto maka-experience ng ganun? Yung sakit nun eh. Pero good to know kasi itong helmet na to, may integrated na insect net na. Hindi mo din kasi pwede i-DIY yun. Yung lalagyan mo lang ng yung helmet mo kasi baka sirain ng glue na gagamitin mo yung EPS material ng helmet. Overall, pwede ko may recommend sa iba tong helmet na to. Maganda siya, approve sa akin. Pasado para sa akin. Maganda yung forma, magaan, sakto yung fit, kahit unisize lang. Maganda din yung lapat sa ibabaw ng ulo. Hindi generic yung strap at buckle. May ilaw pa at net. Wala akong nakitang issue sa helmet na to. Kasi meron akong mga helmet na nasubukan sa iba, hindi accessible yung yung adjustment dito. Hindi accessible kasi natatakpan nito. So medyo mahirap i-adjust, piitin. Tapos yung pagsisentro ng strap, madali lang igitna para pantay talaga dito abag sinusuot mo. Tapos may helmet din na parang hindi yung kurba sa ibabaw, hindi sakto dun sa ulo. Parang medyo flat tapos hindi lumalapat ng maganda. Pero ito, walang issue dito. Kaya salamat pala sa Neo Sigma Cycles sa pagbigay ng helmet na to sa akin. Bago lang tong helmet na to, magiging available na daw sa mga bike shops. Sa Quiapo, Artimar, sa mga bike shops doon. Doon mo din makikita yung iba pang mga laser products. Wala lang akong exact SRP na mabibigay sa inyo sa helmet na to kasi depende daw sa shop yung price eh. Hindi ko din alam kung magkano to. Hindi pa kasi nare-release eh. Kasi at this time na sinushoot ko yung video na to, hindi pa release tong helmet na to. Pero upon research, ang price point nito hindi naman nalalayo sa presyo ng ibang mga affordable branded cycling helmets dito sa atin sa Pilipinas. Yung hindi deluxe na variant, nakita ko na nasa 1.5k ang bentahan. So ito, expect natin mas mahal na ang konti siguro kasi mas angat tong deluxe eh, tong DLX kasi may mga extra features. Siguro kung hindi less than 2k, mga hindi lalampas ng 3k siguro. Yan ang hula ko lang sa price ng helmet na to. Yung Laser Compact, matagal na available sa atin pero itong DLX version ng Laser, new release lang to ngayon sa market natin. Ito ba yung mga available na kulay? Black blue, matte black, matte white, flash yellow at black red. Again, thank you Neo Sigma Cycles sa helmet na to. I-like nyo pala ang page nila mga kapadya kasi bagong channel supporter natin yan. Ilalagay ko sa baba yung link ng FB page nila. Madami tayong bagong content na magagawa dito sa channel dahil sa kanila. Abangan nyo na lang yung mga content natin sa Shimano, Maxxis, Manitou, KS, Rider Bikes, Pro, Laser, all thanks to Neo Sigma Cycles. Ano pala yung mga gusto nyo makitang ma-feature na products dito sa channel from those brands na nabanggit ko? Post nyo yan sa comment section sa baba. Like, comment, and subscribe. Like kung nagustuhan nyo yung video na to. May bago tayong channel supporter eh, dapat masaya at excited tayo. Syempre, share nyo na din tong video na to. Baka may tropa kayo na naghahanap ng helmet. Comment kung alin yung gusto nyo na next na i-feature natin dito sa channel. Kung Manitou Forks, Shimano Shoes, Group Set, PRO Tools, okay bahala. Basta under dun sa mga brands na nabanggit ko. Kung hawak ng Neo Sigma PH yan, posible yan. Post nyo na sa comment section para makita din nila. Kung may request kayo, suggestions or recommendations, post nyo lang din, pag-uusapan natin yan. Subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe dahil marami pa tayong videos na i-upload. Madami-dami na din yung mga nakapending ko ngayon dahil syempre, lumalaki na tong channel kaya salamat sa inyo mga kapadyak.
Kita-kits na lang sa mga susunod na videos. Batian na lang sa daan. Ride safe mga kapadyak. Kung gusto nyo pala maging certified kapadyak, sali kayo sa FB group natin. Search nyo lang, Anliangan Tambayan.